Bigyan po natin ng reaksyon ito mga kababayan. Ito pong kinakalat ng mamang ito na para po sa akin ay fallacious at baluktot po na kinakalat niyang naratibo sa social media. Pakinggan po natin. Alam nyo, bumaliktad na talaga ang mundo, ano? Kasi yung panahon ni Marcos Sr., pinatalsik ito ng mga Aquino or pinatalsik ito ng mga Dilawan dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero ang Marcos Jr. ngayon, kailangan makipagkaisa o makipagtulungan sa mga Dilawan para mapatalsik ang mga Duterte. At para mailuklok ulit ang Dilawan. Pero alam nyo kung ano ang dahilan? Pagnanakaw pa rin sa kaban ng bayan. Kaya ang tanong ngayon, ano ang nangyari sa Dilawan? Nasaan na yung mga prinsipyo ninyo na maglilingkod kayo sa taong bayan? Peace. So ito po yung gusto kong gawin mga kababayan. Gusto ko pong kontrahin yung sinabi niya. Unang-una po sa lahat, ito pong mga DDS na ito, binabalik na naman po yung nangyari nung nakaraan, nung 1986, nung 1970s, sila po yung hindi makamove on. Ipapaalala ko lang sa inyo mga DDS, noong 2022, kayo yung nagsasabi sa aming mga kakamping na mag-move on na at magkaisa na. Ngayon, after 2022 election, kayo yung nanalo, nararespeto namin kayo at gusto naming isabuhay yung inyong gustong mangyari na mag-move on at magkaisa na. And naniniwala ako doon. Naniniwala kaming mga kakamping, kami nila Mayor Leni Robredo na mas may patutunguhan ng bansa kapag nagkaisa na tayo. Ang problema kasi, ito habang na tayo maglokohan mga DDS, gusto nyong gamitin ang yellow at ang mga kakamping para mai-advance ninyo ang inyong mga political interest. Yun ang totoo eh. Masama ang loob nyo dahil hindi kami sumasama sa inyo, bagkos ang nakikita nyo ay sumusuporta kami sa Pangulo, sa admin ni PBBM, hinahaluan nyo ng mali siya iyan, pinapalabas nyo na masama, sinasabi nyo, ikinakalat nyo na nagkaisa kami, mga kakamping at loyalist, dahil pare-pareho kaming tiwali or dahil sa katiwalian, yan po ay isang malaking kasinungalingan. Ang sama ng ugali nyo sa ginagawa nyo. Nagkakaisa lamang kami dahil gusto namin magtulungan para sa bansa natin. Pero pagdating sa katiwalian, nakita nyo naman, tayo naman yung nagrarally, di ba? Mga kakamping at saka sa mga kaloyalista natin dyan, tayo naman yung nagrarally at nananawagan na ikulong ang mga dapat ikulong. And so far, may mga nakulong naman. May mga naipakukulong. At karamihan sa naipakulong talaga ay galing sa mga sinusuportahan ng mga DDS na ito. Sa totoo lang. Kaya huwag kayong magpanggap na anti-corruption kayo dahil yung mga sinusuportahan nyo ay halos lahat sangkot sa korupsyon. Lahat may kaso. Yung pinaka-latest, ayan, si Alan Peter Cayetano. Bubulat-latin ni Senator Ping Lacson. Di umano'y meron daw tinatanggap na 25% na komisyon or kickback, allegedly. Hindi daw bababa sa 25% according kay Senator Ping Lacson. Yung nakausap niya, yung impormasyon galing sa nakausap niya mga kontraktor. And alam na raw nila, identified na raw nila yung bagman ni Alan Peter Cayetano. O ayan mga DDS, sa inyo na naman yan, kaalyado na naman yan ng mga poon nyo, ng mga sinusuportahan nyo. Yan yung mga politiko nyo, sila yung mga sangkot. So, gugustuhin nyo na sumama kami sa inyo? Na ipaglaban din namin ang pinaglalaban nyo? Kitang-kita naman namin na mali. Bakit kami sasama sa inyo? Hindi naman kami irrational. At hindi naman kami panatiko. Na hindi kami nakaka-appreciate ng magandang nagagawa ng kasalukuyang administrasyon. Hindi kami ganoon. Kapag may nakita kaming maganda, pasalamatan, i-appreciate, palakpakan. Kapag may nakitang mali or sablay, kapalpakan, edi i-call out, punahin, nananawagan naman kami ng pagpuna. Kami nga ang palaging nagsasalita dito. Kayo, nagsasalita lang kayo kapag nagigipit or nasusukol ang mga poon nyo. Tapos magpapanggap kayo na kayo'y anti-corruption. Nagpapabiktima kayo. Kayo naman yung mga nagluklok. Karamihan sa niluklok nyo, sangkot sa korupsyon ngayon at may mga kaso. Kayo ang may kasalanan dito. Kayo ang salarin. Bakit kami sasama sa inyo? Come to think of it. Bakit kami sasama sa mga rally nyo? So, yung mga sinasabi nito, yung pinapalabas nila na nagkampi-kampihan na raw ang mga loyalists, ang Marcoses, ang liberal, ang yellow, ang Aquino, si Mayor Leni Robredo. Ako naniniwala, nagkampi-kampihan tayo sa maganda, sa ikagaganda at ikauunlad ng bansa natin.
Recently, nag-post si Mayor Leni Robredo, nagpapasalamat siya sa national government agencies na nalapitan niya, nakahingi siya ng tulong at saka sa mga private sector. Nagpapasalamat siya dahil nakakuha siya ng tulong mula sa mga yon, national agencies at mga private sectors ng mahigit 1 billion pesos, if I'm not mistaken, na magagamit nila sa infrastructure project sa Naga City. Hindi na sila mangungutang. So yun yung tinitignan namin, yung pagkakaisa at pagtutulungan. Pagdating sa paglaban sa korupsyon, nagsasalita rin naman kami. Hindi kami nagtatakipan. As a matter of fact, may mga loyalist kaming naririnig na kapag nakita nyo, kapag mabigat ang ebidensya, ayan yan, si Ombudsman Boying Remulla. Iniimbestigahan si Congressman Martin Romualdez, pinsan ng Pangulo. Walang sinasanto, walang sinisino. At sa tingin ko, sasampahan na rin ng kaso si Congressman Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. So wala kaming pagtatakpan dito, hindi kami magkakampihan sa mali or sa katiwalian. Kami ang mangunguna para i-call out, ipanawagan na ikulong ang dapat ikulong, panagutin ang dapat panagutin. Ang problema sa inyo mga DDS, kayo nagsasalita lamang kapag nagigipit or nasusukol or nabubuking ang mga Duterte at ang mga kaalyado nila. Hindi kayo anti-corruption. Panatiko lang talaga kayo ng Duterte camp. Tapos pagbibintangan nyo pa kami na nagkampi-kampihan na kami na para sa katiwalian, sinungaling ka. Kasinungalingan yan. Nagkampi-kampihan kami sa tama, sa pagpapaunlad ng bansa, sa nakikita namin na pwede kami magkaisa at magtulungan para sa kapakinabangan ng mga kapwa natin Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa mga loyalists na sumali sa Angat Bayanihan Run ng Angat Buhay ni Mayor Leni Robredo, yung fan run. Nakatulong po tayo sa mga nangangailangan, especially sa mga apektado ng lindol, lalo na dyan sa Mindanao, sa Jensan. No? Doon po tayo nagkakaisa sa pagtutulungan. So, mali po ang sinasabi nito na nagkakaisa tayo sa mga maling gawain. Mali po yon. So, salamat sa mga kakamping at sa mga loyalists na sumali sa Angat Bayanihan Run. Dahil yung tulong po natin ay napupunta po sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating mga kapwa Pilipino. And magkakaroon po ulit ng Angat Bayanihan Run dyan sa Naga City, sa Jensan and Iloilo, if I'm not mistaken. So, sumali po sana tayo dahil hindi lamang po tayo magiging healthy, makakatulong pa po tayo sa kababayan nating Pilipino na nangangailangan. So, doon po kami nagkakaisa. Yun po ang meron sa atin, mga kababayang kakamping at loyalists. At saka sa mga neutral, yan po ang meron sa atin kung bakit tayo nagsasama-sama. At nagsasama-sama din tayo sa paglaban, sa katiwalian. Kapag kailangan mag-rally, nagsasama-sama tayo para manawagan na panagutin ang dapat panagutin. Hindi tayo nagrarally para protektahan ang kahit sinong politiko. Kailan tayo nagrally para protektahan ang ating mga sinusuportang politiko? Never. Wala akong nakita simula po noong 2022. Nagrally tayo laban sa korupsyon, pero hindi tayo nagrally para iligtas si ganito sa pagkakakulong, hindi tayo nagrally para iligtas si ganito sa pagkakaaresto, hindi tayo nagrally para makatakas or makatago si ganito, hindi tayo nagrally para hindi matuloy ang impeachment. Tayo ba yon, mga kakamping at saka mga kaloyalis? Hindi tayo ganun. Pero yung mga DDS, sila yun eh. Nagrarally para iligtas si ganito sa impeachment, nagrarally para hindi maaresto si ganito, nagrarally para makapagtago si Son of God, appointed Son of God, nagrarally para hindi matuloy ang pagkakaaresto ni ganito, nagrarally kasi makukulong si ganito. Sila yon, mga DDS ang gumagawa nun. So in my opinion, protector sila at enabler ng mga kurakot. Wala akong nakitang loyalist at kakamping na nagrally dahil may ipapakulong ng mga politikong sinusuportahan. Wala po. Tapos, kukuda siya, itong mamang ito, ng ganyan, babalik ka rin. Ipaproject sa atin yung totoo nilang kulay. Tsaka, Manong, kuya, mag-move on ka na. Yung binabanggit mo, 1970s, 1980s pa. Iba na ang panahon ngayon. Kayo na lamang, alam mo, kung ayaw nyo umunlad ang mga sarili nyo, kayo na lang. Kami gusto naming umunlad ang Pilipinas. Gusto naming magtulungan sa mga bagay na pwede kami magkaisa at magtulungan para sa bansa. Para sa kapwa namin Pilipino. Yun lang mga kababayan. Yan. Mananatili kayong nasasaktan at puno ng galit at hatred ang puso nyo kung kayo, mga DDS kayo, ay hindi mag-move on at hindi makikipagtulungan. Hindi na uso
yung papatalsikin mo yung Pangulo para maiupo ang gusto nyo. Hindi na uso yan. Ang uso ngayon, patapusin nyo ang administrasyon, mag-intay kayo ng susunod na eleksyon at doon kayo lumaban. Kung mananalo kayo, irerespeto namin. Kung hindi naman, sana tanggapin nyo. Ganun lang yun, mga kababayan. Salamat po sa panonood.